O ngayon, mga bossing, dakuin ho natin itong bigas. No? Dakuin ho natin itong bigas, mga kababayan. Eh, tingnan nyo ho ito. Sabi ho dito, mga boss chief, ay, ayan, may lumabas ng video sila. No? Sabi, oh, yan, alam na alam. Paninira. Salamat, Marcos! No, dili namin maglisod yung bigas daw ho. Tingnan nyo ho, mga kababayan. Ito, patuka sa manok to eh. Patuka sa mga kung ano-ano ito eh. Mga bossing. Nilagyan nila 20 pesos, tapos nilagyan nila ukay-ukay rice, tapos sinabi, yaan yung pinapamigay o yan yung pinagbebenta na 20 pesos na bigas. Pero sa umpisa pa lang ho, mga kababayan, nabasa na natin na gagawin niyang mga yan. Di ba, Shiro Kansaki at Annalisa Semilla? Oh, good day, Sir Mark, ipaglaban ang atin. Tingnan nyo naman ho, mga kababayan, kung gaano kaitim. Tingin nyo po ba, ganyan kabobo ang gobyerno ng Pilipinas at ganyan kasalbahe ang gobyerno ng Pilipinas? Or talagang meron lang tayong mga kababayan na hindi matanggap na yung kanilang tatay ay nandoon na sa ICC kaya gustong pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos? Ano po? Nilagyan nila ng karatula, nakasulat, ukay-ukay rice. Tingin nyo po ba ay papayag na ang gobyerno ng Pilipinas ay mabutasan ng ganyan? Hindi ho. Gawa-gawa ho nila yan. At alam naman ho natin, yung mga DDS, napakahilig sa mga ganyan. Ano po? Napakahilig sa ganyan. Mga bossing, hindi nga yata bigas to, oh. Tingnan mo. Diba? Salamat daw, Marcos. Di na sila mahihirapan. Oh. 20 pesos na bigay, ukay-ukay rice ang sinasabi. Diba? Yun yung sinasabi ni B-Boy Halang. Hindi pa nga naumpisahan, may uploaded na silang video na sila. Nauna pa yung video nila. Ano? Bakit ganun? Hindi nahihiya yung mga DDS sa estilo nila na tipong panay ganun lang ho, mga kababayan. Panay paninira, no? O kasi kaya ho ganun sila, mga boss chief amo sir, kasi nga, baka kasi ho, madaming naniniwala at madaming uto-uto doon sa side nila. Di ba? Madaming mga uto-uto doon sa kanilang mga taga-suporta. Kaya, sige, hayaan mo na, tuloy lang natin. Tuloy lang natin. No? Kasi may mga nauuto tayong mga DDS. Ganyan lang naman ho yan, mga kababayan. Pag may nagpapauto, tuloy-tuloy ang mang-uuto. At eto pa, mga bossing, kung makita nyo. Kung makikita nyo po ang sinabi ni BP Sara, mga bossing, mapapaisip ka, talagang, ano ba, umabot ba sa plano nyo ito? Ngayon, sinasabi ni Inday Sara Duterte, ano daw ho, mga kababayan? Meron akong pagdududa, ha? Ayan. Na magbebenta sila ng 20 pesos per kilos na bigas, pero hindi pang tao, pang hayop. Alam na yung mga naratibo, mga kababayan, ano? Hindi ho gagawin ng gobyerno ng Pilipinas ho. Hindi ho gagawin ng gobyerno ng Pilipinas yun. Dahil alam nga ho nila na may mga kritiko, may mga pogosisyon na tinatawag, hindi po oposisyon ha. Kasi ang oposisyon ho, mga bossing, sila ano yon, sila Kiko Pangilinan, sila Leila de Lima. No, ito pong side nila Inday Sara Duterte, nung mga Duterte, pogosisyon ho to. Dahil pinipilit nila, sila daw po ay opposition, pero di naman po ganun ang ugali ng opposition. Yung tipo bang sasabihin mo, adik ang presidente, nasaan ang patunay mo? Wala. Hindi po ganun ang opposition. No? Pag-angat din po ng bayang Pilipinas ang gusto niyan, pero hindi aabot sa punto na maninira. Sabi, ay, adik ang presidente, weak si Bongbong Marcos, etc. nang walang patunay.
Sabi niya dito, meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Ganun ba ang tingin mo sa mamamayang Pilipino? At ganun din ba ang tingin mo, Inday Sara Duterte, doon sa ating mga farmers? Grabe ka naman. Ganun ba ang kalidad na ibinebenta ng ating mga magtatanim o manananim na panghayop yung kanilang yung kanilang pinoproduce? Sinagot po ni Claire Castro, Undersecretary, mga kababayan ng PCO. Hindi porket mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Kapag sinabi ni naman na ito ay panghayop na bigas, minamaliit natin ang ating mga farmers natin. Totoo naman ho, mga kababayan. Dahil po yan po ang pinagpaguran, pinagpawisan ng ating mga magsasaka. Tapos sasabihin mo, ibebenta kasi ganun, mura. Hindi naman maintindihan sa inyo, hindi na nga kayo nakatulong diyan sa 20 pesos na bigas, tapos yung inyo pang mga supporter ang paulit-ulit na sumisigaw ng 20 pesos na bigas. Tapos ngayon babatikos naman kayo. Hindi malaman sa inyo. Una, ang sabi nila hirap at malabong makuha. Pero yung dating Pangulong Duterte, ano sabi niya? 7 pesos na bigas. Parang hindi naman ho nangyari yun, Inday. Wala kaming nakitang ganun na bigas ho na 7 pesos. Di ba? Hindi maintindihan sa kanila Dati, binubudol ang mamamayang Pilipino kasi nangangako ng 20 pesos na bigas. Ngayon naman inumpisahan sa Visayas, bakit sa Visayas lang daw po? Hindi daw ba nagugutom ang mga taga Luzon? Hindi daw ba nagugutom ang taga Mindanao? Hindi yata alam ng Vice Presidente. Kumbaga, unti-unti. Dadating sa punto na kapag kakita at alam na sustainable itong proyekto na to, ikakalat sa buong mundo. Dapat ba kapag ka nagpagawa ang gobyerno ng kalsada, isang buong Pilipinas agad? Hindi naman kaya ng ganun, di ba, BP? Ganyan din dyan. Di ba? Ganyan din ho, mga kababayan. Ang nakikita ko na lang ho sa kanila, mga bossing, talagang gusto na lang ho nila bumagsak ang gobyerno ng Pilipinas. Wala na no? Dahil ang nakikita ko ho, na dahilan nila, mga kababayan, is kapag ka si PBBM ay bumagsak, muli silang makabalik doon sa dati nilang kinauupuan, kinaroroonan, mapipigilan nila lahat yan. No? Kaso ho, back up ni Pangulong Bongbong Marcos ang sambayan ng Pilipino. Lahat ng Pilipino, hindi naman lahat kasi may mga DDS no? Pero majority ng mamamayang Pilipino gustong malaman kung nasaan yung confidential funds. Diba? Ang ayaw lang naman hong makaalam niyang confidential funds na yan is yung mga DDS Ayaw nilang malaman yan. No? Mga bugok yan Bakit to, mga kababayan? Kung ako kung ako sumusuporta kay Inday Sara Duterte, mas pipiliin ko na magpaliwanag si Inday Sara Duterte para sa ganon, kapag ipinagtanggol ko siya, meron akong masasabi. Meron akong mga paliwanag at may maipapaliwanag ako doon sa mga sumisira sa kanya. Kaso yung mga DDS, tanggap na ang sagot ng Vice Presidente, wala, pinupolitika lang kami niya. Ganun lang. Kaya ho, pag pumupunta yung mga yan dito sa live natin, papasok ho ang sasabihin, bangag ka Mark Ramos. Paulit-ulit yung ganun. Kasi hindi nila alam. Ultimo ho, yung mga iniidolo nila, walang sagot. Hindi alam ang isasagot. Ano pa kaya ho? Yung mga buyok lang. Yung mga followers nila. Ano pa isasagot nun? Di ba? Ano pa isasagot? Yung sinusubaybayan namin, yung pina-follow namin. Yung idol namin na si Inday Sara Duterte, walang maisagot. Ano isasagot namin dito? Wala. Sige, magkomento na lang ako. Bangag.
Bangag ka, vlogger. Magkomento na lang ako. Adik ka, vlogger. Kaya tingnan niyo ho yung mga comment niyan. Adik ka, bangag ka, bayad ka. Pero yung patungkol ho at ipagtatanggol nila, yung kanilang iniidolo, wala kayong makikita na mga ganong pagtanggi nila o pagtutol nila doon sa ating mga sinasabi. Di ho ba, mga kababayan? Kasi wala, puro batikos lang ho. Hindi magawa ng gobyerno, babatikusin. Nagawa ng gobyerno, babatikusin. Wala kang makukuha at mapupulot sa kanila ho, mga kababayan.